Umaatake na naman po ang tambak ko na loslas. Balik naman po sa utang sila at ayun nga, maabot na nga sa The Manila Times mga kuis magayas ang utang ni Hermes Comorino. Big love shout out po sa atin lahat. Kasi may nagsasabi yung bang naibang utang ng past administration is 17B. May nagsasabi naman po na 18. Ano po ba ang ano ron? 17.8 billion. Meron naman po, ito, pwede ko naman ho ibigay ito sa inyo. 17.8 billion po ang utang. Nakakala mo naman talaga ay hindi niya alam yon. At parang wala din naman siyang nakikita na mga itinayo na mga building dyan sa Maynila. Well, aminado po siya. Aminado po siya. Palakpakan natin siya doon. Aminado po siya na mayroon talagang nagawa o saan napunta yung pera. Pero bakit? Sa lahat ng mga interview niya, sa live streaming media, sa mga radio station, bakit palaging bukang bibig yung utang na yan? At may dala-dala pa talaga siyang soft copy o hard copy ba yun? So nakapagtataka po, Madam Mayora. Alam nyo yan kasi kayo yung presiding officer sa panahon na hindi po yan lulusot sa inyong opisina sa City Council kung hindi nyo inaapurbahan po yan. Hindi po gaya ngayon. Hindi po gaya ngayon na parang family feud yung lakuna dyan sa City of Manila. Palagpakan. Sana madiscover po sila ni Dingdong Dantes. Family feud. Mamaya, papakita natin yung mga names nila kung sino yung pipirma sa mga ordinansa o proposal budget, especially po sa budget, kung sino yung pinakamaraming mga apelyido ang pipirma, mga kuis magayas. So, basa-basa po muna tayo dito. So, ayan nga po, ayon po sa The Manila Times, it would take the city government of Manila 20 years to pay the 17.8 billion debt left behind the administrations of former Mayor Isko Moreno, said Mayor Hani Lacuna. Wow, palakpakan. Ayan. Lagi siyang na-interview, di ba? Lagi siyang na-interview. Bakit hindi niya nabanggit yung Mandanas Roll? Bakit hindi niya nabanggit yun? Sa pagkakaalam po natin, sabi ni Hermes Comorino noon na walang dapat ikabahala sa next administration about sa mga utang na iyan na hindi naman napunta sa mga bulsa but cause andun po nakakatulong sa taong bayan at natatamasa na yan ng Manilinyo ngayon. Hindi lang Manilinyo, estudyante, seniors, pati yung nagaigbang bayan na andyan po sa Maynila na naghanap buhay. O bakit hindi nabanggit yung Mandanas ruling na yung return money na yung porsyento ng BIR o IRA ay maibalik sa lahat ng LGUs. Alam naman po natin na malaki talagang revenue dyan sa Maynila. So within 20 years, nakakontrata po yung bilyon na yan na hiniram sa bangko sa panahon ni Hermes Comorino. So, hindi agad-agad yan na mabayaran mga kuis magayas at hindi po naapektuhan yung kita ng City of Manila dyan. Dahil yung pangbayad dyan is yung porsyento na maibalik ng national dyan sa local government unit. At yan po yung Mandanas ruling. Ayan, mega love shout out to Mami Linda, kay Alberto. Ayan po. So, bakit siya laging bukang bibig yung ganong kahalaga, kung ganong kahalaking halaga na alam naman po niya na hindi talaga maepektuhan yung kita ng City of Maynila dahil nga po yung porsyento nga yung magbabayad ng taon-taon. So ngayon, bakit sa panahon ni Hermes Comorino, pag turnover niya 2019, zero balance ang pondo ng Manila City Hall? O bakit nakagawa siya ng mga kaparaanan na laway-laway la ang puhunan
Bakit niya nagawa yon? Yan yung wala ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yung mindset ba? Mindset. Yan yung wala sa kanila ngayon. So ngayon, dahil malapit na ang eleksyon, yan yung mga banat nila. Boy benta, boy utang, at saka traidor daw ang ating butihing Yorme Isko. Palakpakan sila. Diyan po sila magaling, pinakamagaling. Palakpakan po. Coffee muna tayo. So, ang tanong ng taong bayan, especially po Manileño, nagtataka po kasi sila, bakit ngayon lang po lumalabas daw ang kanilang mayora? Kasi hindi naman ko kanilang mayora. Bakit ngayon lang sa panahon ng eleksyon at bakit panay banat kay Yorme Isko Moreno about po sa utang? Ano pong ibig sabihin nila? Lalasurin po ba nila yung isipan ng mga batang Manileño? Pues nagkakamali po sila. Dahil nga, sumisigaw yung mga batang Manileño na balikan na Yorme Isko Moreno dahil hindi na po nila nararamdaman yung batas o pagliderato ng ating mahal na mayora na si Ma'am Hanil Lacuna. Hindi naman yan sila magsisigaw na balik Yorme Isko kung maganda yung paninirbihan nila dyan, pagserbisyo bilang isang public servant, hindi mananawagan yung mga taong bayan. But cause, ang isisigaw pa niyan, isa pa Mayora Hanil Lacuna. Pero hindi. Kahit nga mismo yung kalinisan ay nawala na. Balik na naman sa dugyot yung kalat dyan sa Maynila. Yung mga rugby team, ayan na naman. Dahil ang akala talaga ni Yorme Isko Moreno noon na talagang kung ano yung nasimulan niya, tatapusin at susundan ng ating mahal na mayora. Pero nagkakamali po si Yorme Isko sa kanyang expectation. Kaya po talaga kahit sino naman po siguro, kahit ikaw o ako o tayong lahat, nasayangin po nila yung ginawang sakripisyo na walang tulugan. Nangayayat si Yorme Isko Moreno. Kitang-kita malaki yung bawas sa kanyang timbang. Tapos ngayon, ibabalik sa dugyot ang Maynila. Pati mismo yung kalinisan hindi na nga nagawa. So, sinong matutuwang leader niyan na matino, kagaya ni Yorme Isko Moreno, na yung nasimulan niyang kalinisan, pagbabago ng Maynila, ay hindi magampanan sa kasulukuyang administrasyon? Ha? Kahit ako naman siguro ay talagang babalik talaga ako. Kasi sayang yung nasimulan niya, sayang yung nasimulan ko kung ako yung mayor, tapos gaganunin lang laang na kahit yung paglilinis ay wala. My goodness naman. Tapos ngayon, mas lalo pa silang napaghalataan dahil lumapit po sila sa mga tambalos-los team. Ayan. O, diba? Kaya wag niyong sisihin na mayroong Yorme Isko Moreno na babalik sa Maynila dahil hindi niya kagustuhan yan. Gusto ng taong bayan yan. Kasi pag si Yorme Isko Moreno ang leader dyan sa Maynila, ay talagang ramdam nila na may pamalaan sa lungsod ng Maynila. Ramdam ng mga senior, ng mga estudyante, yung kalinga ng isang leader o ama sa ating bayan o sa ating syudad, mga kuis, mga gayas. Na ngayon na hindi po nila nararamdaman yon. Biruin mo yung 1,000. Yung 1,000 na ayuda ng mga seniors at yung mga allowances ng mga estudyante, kung hindi kulang-kulang, hindi po accurate. Oh. So, sino pong matutuwang taong bayan o Manileño niyan? Wag yung sisihin si Yorme Isko, ba't ko sisihin nyo ang sarili nyo? Sa madaling pagkakasalita. Okay? Dito naman po tayo sa City Council. Okay, sa City Council. So,
Bakit nagkakagulo? Oh, sa interview nila, hindi nila sinabi yung dahilan kung bakit nagkawatak-watak, nagkakagulo yung mga councilors dyan sa City of Maynila. Hindi nila sinabi yon kung anong dahilan. Okay, ako na magsasabi. Dahil sa illegal at secret session noong July 23 na sila lang mismo ang nakakaalam, hindi pinaalam sa mga pro-Isko Moreno councilor supporters na mayroon palang nangyayaring ganoon na sesyon. Oh, doon po nagsisimula yung pagkakagulo-gulo o pagkakawatak-watak nila. At isa pa, doon sa secret session na iyon, doon po nag-reorganize ng kanilang mga komite. So, kita nyo naman ngayon mga kois, mga gayas. Family feud talaga. Papakita ko sa inyo kung sino yung pipirma sa mga ordinansa o proposal budget na magaganap dyan sa Maynila. Okay? Sa lahat ng mga proposal o mga ordinansa dyan, especially po pag nasali po yung pira ng kaba ng gobyerno, yung mga family na yan, sila po ang pumipirma niyan. So, paano nila mapapaliwanag yan? So, nasaan na yung check and balance sa isang gobyerno, sa isang pamalaan? O, sige. O, sige nga, kayo. O, paki-comment kung saan na yung check and balance niyan. O, di ba? Wala na. O, yan yung hindi gusto ni Yormisco Moreno na yung family dynasty, mga kuis magayas, lalo pa yung talagang napaka-critical na assignment o committee dyan sa City Hall na pagpira na ang pinag-uusapan, dapat hindi po magkapamilya iyan. Dapat hindi po. Kasi halos lahat ng matataas na staff dyan o sa Manila City Hall ay puro po lakuna po. Paano na yan? Ha? Paano na yan? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like